dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ilang mga mambabatas ang may Nako, pakinggan nyo to ha. Pakinggan nyo to. Walang mga binatbat yan, pay nabyo. Hayaan nyo sila. Oo, di ba? Hindi nga, sabi ko nga sa inyo, si Sara, dudurugin ni Atty. Claire yan. Kakain ng alikabok yan sa debate. Kaya nga, hindi sila makaporma. Oo. Tignan mo, hindi nila tatanungin yung sarili nila. Bakit nga pala ayaw lumaban ni Sara sa debate? Baka gusto lang ni Sara debate. Hindi talaga debate. Debate lang ang gusto ni Sara. Pero debate, ay nako, urong ang mani niya. Ayaw. Tanungin nyo na ngayon yung sarili nyo, bakit nga ba ayaw lumaban ng debate ni Sara Duterte? At kailan pa siya lumaban ng debate? Bakit nga ba hindi makalaban? Kasi nga, bubu! Kapag ka-idol mo, bubu ka rin. Diba? Idol natin si Manong Bongbong. Kahit anong gawin nilang pagpapatalsik, paninira, ayun, presidente pa rin. Tama? Ayun presidente pa rin ang Pangulong Bongbong. Bakit? Kasi yun ang presidente namin pinaniniwalaan. May utak, may laman. Gamitin nyo na yung numero, letra na galing sa libro ni Ebat Adan, hindi pa rin mababago. Ang kapalaran ni Sara Duterte ni Digong na makukulong. Tara. wish list sa hawak na DPWH leaks ng Nako! Biligarilus Yan na! sa patuloy na pagkalkal sa dokumento. Nadiskubreng si former Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc, anak ni Senator Amy Marcos. May daan-daang milyon din ang request na proyekto. Nako, patay na! Manang Amy! Ano na ito? Paano na ito, Manang Amy? Yung palang daw anak mo, ganun din. Ganun din daw. Paano kaya ito? Marami rin daw palang mga hiniling na mga pondo ito. Etong si dating Governor Manotoc. Anak ni Manang Amy sa mga Manotoc. Eto na, sabi ni Libby Zamora, natatawa ako sa mga utak ng didis, ipadidisbar daw si Claire. Sinagot nga ni Atty. Claire, di ba dapat i-disbar yung mga mura ng mura at saka yung nananapak daw ng yung bang sheriff? Ito na. Karamihan pa rito na panalunan ng contractor. Kapatid ng isang mayor sa probinsya. Nako po! Narito ang exclusive. Ito na ngayon mga kababayan ko, kaya pala ito, alam nyo, kaya pala si Manang Amy ay galit na galit kasi wala siyang pagkakaiba sa tropa niyang si Duterte. Oo, mukhang pare-pareha silang mga nagnanakaw, Agenda Weekend Report ko ni Joash. Ayan na! Bukod kay Senator Amy Marcos, Nako. kasama rin ng kanyang anak na si dating Ilocos Norte Governor. At Nako, kita nyo mga kababayan ko, ito yung natuturo na kamukha daw hunong Lacson na mayor. Mga kababayan ko, yung mukha nito, mga kababayan, malayo sa Marcos. Di ba? Malayong-malayo daw sa Marcos ang mukha nito kasi kamukha daw nito yung mayor na Lacson. Ngayon, mga kababayan, lumalabas ang katotohanan. Nako, yari ka ngayon. Manang Amy, kaya pala Kaya pala mukhang pati kayo, yayariin na, Sobra ka naman, Catherine Galpo. Bakas na bakas. Talaga ba? Si Boss Mike, di ba nagkaroon ng alitan ng dating mayor ng Ilocos na si Amy Marco against Sandro and Matthew? And it's all about, DPWH?
Oh, ganyan nga sila. Ganyan sila, oh. Vice Governor Matthew Manotoc sa tinaguriang DPWH leaks. Yun! Yung mga dokumentong nagdedetalye ng Na? umano'y project proponents bago pa man ito ipresenta ng ahensya sa Kongreso. Oh. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa 15 projects ang umano'y ni-request ng gobernador para Nako. sa kanyang nasasakupan noong Ah. nakaraang taon. Oh, nung nakaraang taon, mga kababayan, mukhang dati na ho itong gobernador mukhang nanalo ba? O meron ng bagong posisyon yan? Na Mm. tumagos lahat sa General Appropriations Act o Oh, GAA. GAA. Ang halaga Mm. nito, aabot sa halos 550 million pesos. Nako. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Oh, hindi daw BICAM yan ha. Oh, at saka hindi ho insert. Oh. Ito ang mga line item para sa DPWH budget proposal na ipinipresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act. Oo. Ang katakataka lang, sa buong listahan, hindi aabot sa 10 local government officials ang kasama. Binubuo ito Nako. ng at least 4 mayors at 2 governor, kabilang na si Manotoc. Nako. Sinuri namin ang mga umano'y requested projects ng gobernador. Ito yung hiling na listahan mga kababayan. Oo, sa pagsusuri ng BNC, ano ang lumabas? Out of 15, 10 ang may existing contracts. Nako. Samantalang hindi pa dumadaan sa procurement ang 5 kahit na nakalista ito sa GAA. Naku, 5 sa patay mga na. proyekto ang nakuha ng JC08 Builders Corporation. Oh, na ano yan? Improvement of road at barangay Tipang. Oo. Bacara, Ilocos Norte. Sangil, Bacara, Ilocos Norte. Puro Bacara ito mga kababayan. At yung improvement of road at barangay Davilla, Pasukin, Ilocos Norte. Oo, yan yung mga project. Samantalang tigi-isa naman ang napanalunan ng BJ-MJB Construction and Supply, Nako. MD Samidan Construction, Badok Builders and Supply Incorporated, Hegler's Builders. Ito ngayon mga kababayan, no, sasama talaga ng ugali ng mga DDS ano. Nung nagsalita nung nagsinungaling si Babalina, si Amy Marcos na etong si Pangulong Bongbong Marcos daw ay ganito. Sukdulan na talagang yung baba niya iparintumang niya kay Sara. Mga kababayan ko, no, matapos nilang mapakinabangan si Amy Marcos, abay, inaaway nila. Oo, inaaway na nila. Yan yung sinasabi ko. Nakakahiya yung ganyan, ano. Diba? Yakapin nyo na si Amy dyan. Sabi nga ni Buday, ni Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla. Ano sabi? Ano sabi ni Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla? Di ba sabi niya magpalit ka na ng apelyido. Di ba? Tapos mga kababayan ko, eto naman bobo talaga na itong mga DDS, mas matibay yung isiniwalat ni Saldico. Hindi nga makapag-live, AI nga yung pinaniniwalaan ninyo. Lahat na lang ng AI pinaniniwalaan nyo. Ang hamon nga namin dyan, Saldico, i-live mo yung sinasabi mo, yung naka-live ka. Hindi niya ginawa. Bakit? Kasi nga AI. Bubo! Patangan nyo talaga, Sige nga. Kung totoo siya, bakit hindi siya mag-live, di ba? Corporation. Ito naman, galit na. Sasha, alam mo ba na ayon sa banal na sa bagay, demonyo kayo? Tuturuan kita. Ayon sa banal na kasulatan, ang pagsasabi ng ulol sa kapwa mo tao ay malaking kasalanan sa Diyos. Dahil demonyo kayo, wala kayong Diyos, kaya salita kayo ng salita ng ganyan. Tama? Hindi nyo alam yon. Paano nyo malalaman? Bobo nga kayo. Martin Development Corporation. Ah. Sa DPWH contracts, pagmamayari ng isang John Paul Alcid ng Nako! JC08 Builders. Ah. 2024, nagsimulang kumubra ng mga kontrata sa Ilocos Norte ang nasabing kumpanya. 33 projects worth 186.8 million pesos ang napanalunan nito noong 2024. Samantalang aabot naman sa 90 projects worth 492.7 million pesos ang nakuha nito sa sumunod na taon. Kita mo, hindi mo alam, Marcoles. Di ba? Hindi mo alam na nasa Bible yan, ano? Kaya nga, sa bagay, hindi naman ako magtataka. Kasi wala naman kayong Diyos, demonyo kayo .
ang sinasamba nyo si Lucifer. Eh paano nyo nga malalaman na ang pagsasabi ng ulol sa tao, sa isang tao, ay malaking kasalanan kay bro. Hindi nyo alam yon, di ba? Oh, hindi nyo nga alam. Alam mo ba yon o hindi? Aminin mo. Di ba? Hindi nyo alam. O, tignan mo. Ay, nako. Oh, ano di mo? Si Digong, demonyo. Oh, di ba? Alam ko yun, sabi. Kung alam mo yon na masama pala yun, bakit mo ginagawa? Di demonyo ka nga. Di ba? Ganyan kayo kabobo. Kahit alam nyo na mali, ginagawa nyo. O ano, may basihan na ako. Natawagin kayong mga tangat bobo. Nawawala na sila sa eksena, mga kababayan ko. Aminado na, sabi niya, alam ko yun. Kita nyo, ganyan ang mga DDS. Kahit alam na nila na masama, gagawin pa rin nila. Kasi nga, bubo nga eh. Sino ang matinong tao na alam mo nang masama, ginagawa mo pa? Aber, sige nga, pakisagot nga. Sino ang matinong tao na alam mo nang mali, ginagawa mo pa? Pakisagot? Wala. Oh, di ba? Ang tawag doon, bobo mangmang, ganon. Tatanga-tanga. Oh, tawag doon. Alam mo nang mali, ginagawa mo pa pala. Ayan, alam ko yun. Alam mo pala, talaga, bakit mo ginagawa? Oh, di ba? Ano sagot doon? Bakit mo ginagawa? Kung alam mo palang masama at malaking kasalanan sa amang lumikha. Sige nga. Di ba? Oh, ang tawag doon, kamangmangan, katangahan, kabobohan. Sagot! Oh, walang dating yung mga banat na ganyan. Alam nyo, ako, Pax, pag bumanat. Oh, gamit-gamit ko pa yung mga Biblia na binabasa ko nung bata pa ako. Oh, bakit ko alam na sinasabi sa banal na kasulatan na ang pagsasabi ng ulol sa kapwa sa tao ay isang malaking kasalanan at hindi kalugod-lugod sa ating amang lumikha. O alam mo na pala, bakit ginagamit mo pa? Di bobo, tanga mangmang ka nga. Tanga! Oh. Ganyan lang mga DDS. Si Alcidang kapatid ni Lawag City Mayor James Brian Alcid na tila mayroon ding sariling construction company na nakapangalan sa kanya na kumukubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa Ilocos Norte. Ang Megapolitan Builders and Construction Supply na nakapangalan mismo kay Mayor, isa sa mga pinakamalaking kontraktor sa buong rehiyon. Sa loob lang ng taong 2025, 52 projects worth 1.8 billion pesos ang napanalunan nito sa buong Ilocos Norte. Rekomenda ang ICI ng kaso sa Ombudsman para sa umano'y contractors dahil umano sa possible violation sa prohibited interest laws. Eto pa, speaking of ICI, mga kababayan ko, baka nakakalimutan ng mga bobo nga yung mga DDS, ano? Si Sandro Marcos ay nagpa-imbestiga na sa sarili niya. Dumalo na sa ICI. Pero si Pulong Duterte na nagyayabang na pupunta raw siya, kahit anong mangyari, biglang umurong ang itlog. Kaya alam nyo mga kababayan ko, sa pag-iisip natin, kung sino dapat paniwalaan at sino nagsasabi ng totoo, yung pong mga tao na nambablap lang tulad nila Digong, pag hinamon mo ng debate, sasabi dadating, pero hindi dumadalo. Tulad ni Pulong, ni Baste, naghamon ng suntukan, hindi rin dumalo, di ba? Umurong din ang betlog. Tulad ni Pulong, di ba? Oo, na siya na mismo nagsasabi na dadalo ako dyan sa ICI para imbestigan. Nung nandyan na iniimbitan na, hindi rin pumunta. Tapos, si Bato, sabi niya, magpapa-aresto ko sa ICC.
Oh, nung nandyan na mga kababayan ko, ayun, nagtago na. Nanginig ang itlog ni Kibuloy, ni Digong, ni Bato, ni Pulong, ni Baste, lahat sila mga kababayan. Nginig ang itlog, sama nyo na si Sara Duterte. Si Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla, mga kababayan ko, umurong din naman takot makipagdebate kay Atty. Claire Castro. O, di ba? Kung talaga bang matalino, may kakayanan ang utak ni Sara, abay pinakita niya at ipinahiya niya na si Atty. Claire sa madla. Kaya lang sa pag-iiwas niya na makipagdebate, ayun, marami na hong mga DDS ang nadidismaya. Sabi ng mga vlogger ng mga DDS, Boss Mike, kita nyo yung mga vlogger nyo, hindi ako mabanatan, di ba? Bakit? Lahat ng mga vlogger nyo, tropa ko. Sabi ng mga DDS, Boss Mike, nananawa na nga ako rito. Sa totoo lang, nakakahiya na dito sa grupo ng DDS hiyang-hiya na kami, mga kababayan, pati yung mga vlogger. Kaya lang, wala na kaming magawa. Baka kasi kapag tumiwalag na kami dito, pagpapapatayin na kami. Kita nyo? Natatakot yung mga vlogger ng mga DDS kasi daw, baka pagpapatayin sila. Ang tanong ko, malaki ba yung binabayad sa inyo? Sabing ganon mga kababayan ko, tama lang, kaya lang natanggap na namin yung mga bayad ayan na nga, mapapatayin talaga kayo ni Sara. Kaya lang pinagtrabahuan naman namin yun di, bahala na kayo, testingin nyo. Di ba no? Di ba? Kaya nga si Maharlika, si Labanat Bay, sino pa? Name it, walang makaporma. Di ba? Walang makaporma kasi nga, ewan ko, natatakot yata sila sa akin. Oo, kaya baka naman kayo yung mga vlogger na iba dyan na talagang nanginginig kayo, nagtatago sa pangalan at nandito kayo at inaabante nyo yung mga katwiran na hindi namin alam kung saan nyo kinuha. Mahina. Diba? Our beloved Boss Mike Cervera.